Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-agri at welcome na naman po kayo dito sa aming channel. Bali, 4 na araw po tayong wala dito sa ating lugar dahil tayo po ay nagbantay sa ospital. So sa ngayon ay nandito na naman po tayo sa ating breeding area dahil na-miss po natin itong lugar. Lalong-lalo na po itong ating mga alaga. So chine-check po natin sila at kakatapos lang natin magpakain. And then, pinagsama-sama ko na po lahat ng ating mga breeders. Bali, 2 pong rooster ang nilagay natin dito. And then, yung 8 inahin. Bali, yung pang-siyam mga ka-agri ay nandito po. Bali, pinapalakas pa lang natin dahil siya po yung parang nahihilo noon. So, sa ngayon ay medyo nakaka-recover na. And then, itong isang inahin ba natin mga ka-agri na yung summit type ay ito po yung hinayaan nating maglimlim para hindi na tayo gumamit ng incubator. So, successful naman po yung kanyang paglilimlim. Out of 8 na itlog ay 5 po yung kanyang napisa. So, ayun po. Bali, mayroon tayong mga pasunod dito na mga breeders. And then, yung iba ay gagawin nating mga paitlugin. Kasi, yun naman talaga ang natin, paitluging manok. Kaya tayo nagbe-breed ay para magkaroon ng maraming paitluging manok. So dito mga ka-agri ay may napili na po tayo dito idadagdag sa ating mga breeders. Kaya lang hindi pa natin sila hihalo mga ka-agri. By this coming January na lang siguro para maging ready na ho talaga sila. Pero sa ngayon mga ka-agri yung iba ay RTL na ho. Bali nag-iwan din tayo ng 2 rooster dito and then may isa pa tayong iniwan doon para gagamitin natin mga ka-agri sa 5 inahin natin na nabili sa ibang breeder din. So bali sila po ang ipaparis natin para naman po hindi sila mag-inbreeding. So sa ngayon ay itong Black Astrolorp muna po ang ginagamit natin na rooster dahil ang pinapalabas talaga natin mga ka-agri ay paitlugin ho. So ang lahi ko ng mga manok natin para sa paitlugin ay mga Decal Browns saka Black Astrolorp. Yun po yung napili natin mga ka-agri. And then naisip natin na i-crossbreed sila. So nandito na po yung ibang resulta ng ating crossbreeding. So ito na po yung iba mga ka-agri. Ito po yung pinakaunang batch. So malalaki na rin po sila. And then sa batch na to is parang maraming lalaki. So, okay lang din po yun kasi di-dispose natin yung mga lalaki. Then dito, yung second batch is mas marami na yung babae dito. So, ito po yung ating pangalawang batch. So, gagawin nating layer lahat ng mga yan. So, napansin ko, karamihan ng itim na lumabas is karamihan talaga babae. So, and then yung isang batch natin, yung pangatlo ay ito po. Medyo marami din po ang babae. Then, yung lalaki parang marami din po, halos hati. And then, yung in-expect natin hindi na mapipisa mga ka-agri dahil 4 na araw nating napabayaan. And then, may 2 Sabado pa po na nag-brown out ng 6 to 7 at saka 8 to 5 na Sabado. Bali, 2 Sabado po yun. So, in-expect po natin na hindi na siya mapipisa pero meron na pong lumabas na itlog ay na sisiw sa ating incubator. Bali yung siyam nilabas na natin. Nilagay na natin sa ating brooder kasi tuyo na sila. Then ito yung isang rooster na iwanan natin. Ipaparis natin sa nabili nating 5 inahin. So kailangan natin ng may extra para naman pag may nangyari or disgrasya sa ating mga rooster ay meron tayong papalit. Then dito naman po sa ating mga napalabas sa ating crossbreeding sa ating Decal Brown tsaka yung yung Dongtao, yung may lahing Dongtao. So ito po sila mga ka-agri, malalaki po. So pag pwede na po i-breed yung mga lahi nito mga ka-agri ay ipaparis na po natin yan sa ating Huluano or sa basilan. So sa ngayon po yung basilan natin ay pinapahinga natin dahil sinubukan natin siyang
i-breed sa ating mga decal brown. Ang nangyari ay inaaway niya yung mga inahin, mga ka-agree, dahil nga po sa masyado pa siguro siyang bata. Pag pinapakain natin siya ay sobrang takaw niya, mga ka-agree. Ayaw niyang mag-share. So ito po yung mga breeders natin. So yan yung isang rooster. And then nandito na po yung ating mga pinapatining ng mga puro rooster, mga ka-agree. So may mga 1 kilo na po ito, mga ka-agree. Pwede nang katayin yung iba. So ito, mga ka-agree, anak din to ng ating Brahma. Yan. So napakalaki po niya. Mas ahead po yung iba sa kanila mga pure na decal brown kaysa dito, pero mas malaki po ito. So yun talagang magandang gawing meat type. So ayan po sila, mga ka-agree. So ang manok natin dito, mga ka-agree, is nasa 90 heads lahat. So almost kulang-kulang 100 na po, mga heritage. And then yung rooster natin na nasa bundok ay binaba natin dahil nga napapabayaan. Sayang naman pag madisgrasya, so nakaka-recover na rin. And then ito yung ano natin, Huluano, masyadong matapang. Tapos meron tayo ditong dalawang anak ng Brahma to. Ito yung iwanan natin na dalawa pang crossbreed sa mga native natin. So malalaki po sila, mga ka-agree. Tingnan nyo po yung mga paa. So sana mapalaki yung ating mga lahi ng native chicks. And then ito na po yung ano natin, mga nilabas na mga sisiw galing sa incubator. May 9 na piraso na po, mga ka-agree. So in-expect natin na hindi na siya mapipisa, pero namisa pa rin po, kaya swerte pa rin tayo. Then may mga itlog pa ho dito na mayroong crack, and then mayroon pang 3 sisiw dito na medyo basa. Mamaya na lang ililipat. So in-expect talaga natin na hindi na po ito mapipisa. Excuse me. Then dito sa ating area dati ng ating mga incubator ay inayos po natin ulit, mga ka-agree, dahil sa susunod ay gagawin natin itong growing area dahil masyado nang maraming ating manok. So binalik lang natin to, and then bibilan natin ng ipa para sa beddings. So pwede na po itong gawing growing area. So yun naman po ang ano nito dati mga ka-agree, growing area po namin ito. And then last, dito sa isang area natin, isang pen, ay dito ko na po nilagay yung ating mga Brahma. So malapit na rin pong mangitlog itong ating mga Brahma. Napaka laki na po nila. So kung noon ay nabili lang natin na sisiw, mga ka-agree, so sa ngayon ay lalaki na. So itong rooster natin, mga ka-agree, ayun, nakita nyo, sinipon ho siya. Nung pagdating natin ay halos hindi makahinga. So sinubukan talaga natin na gamutin. So ayun, nakaka-recover naman niya, mga ka-agree. So kailangan pa rin ng konting gamot. Bali hiwalay ko siya mamaya para naman hindi nagbabahing-bahing na rin itong mga inahin natin. So gagamutin na lang natin sila, mga ka-agree, dahil nga 4 na araw tayong wala, medyo napabayaan. Importante kasi sa manok, mga ka-agree, ay hindi naubusan ng tubig. So ang nangyari po ay naubusan sila ng tubig, kaya yun po, medyo sinipon po sila. So ayun lang, nagpaparami tayo ng ating mga manok para sa ating project na paitlogin. So malinis ang ating manukan ngayon at nagtanim din tayo ng mga gulay.